Marcos resign para sa kinabukasan ng Pilipinas. That will be all. Have a great day. God bless the Philippines. Yeah! Ayan po mga kababayan, dumalo na rin itong si Congressman Kiko Barzaga dito sa Luneta mga kababayan, na kung saan dumating na rin si Attorney Rowena Guanzon. Dito sa videong to, panonoorin natin sila, pero bago tayo magumpisa, huwag niyo mutang kalimutan i-share, i-like, subscribe, na sa ganun updated po tayo lagi sa mga kaganapan dito sa ating bansa mga kababayan. Ito po ang News That Matters. Ito na po. Yeah! May good news tayo this week. Nilaglag na ni Zaldico si President Marcos at si former House Speaker Martin Romualdez. At ang panawagan ko ngayon, lahat kayo sumama na dito, lahat ng nanonood ngayon, punta na kayo dito. Kasi hindi na natin kaya ng 3 taon pa ng pamamalakad ni President Marcos doon sa Malacanang. Hindi na nakaya ng ekonomiya natin, hindi na kaya ng bansa natin na si Marcos ang presidente. Kaya ang panawagan ko ngayon, Marcos resign para sa kinabukasan ng Pilipinas. Tama ka, Congressman Kiko. Dapat talaga mag-resign na itong Pangulo natin dahil, Congressman, wala naman ho talaga itong naidulot na maganda dito sa ating bansa, kundi kahihiyan ang inabot natin. At saka yung gobyerno natin, nagkabaon-baon na dito sa utang mga kababayan. Wala tayong natanggap kundi hindi magandang papuri sa mga iba't ibang bansa mga kababayan. Yan po atong ang ating presidente na hindi pa rin po bumabagaba at kapit-tuko pa rin po sila sa kanilang posisyon, at saka yung kanyang administration talagang nagtuloy pa rin yung kanilang pagsisinungaling mga kababayan. Grabe ano mga kababayan. Attorney Rowena Guanzon, nasaan ka na ba? Ayan na po si Attorney Rowena mga kababayan. Guanzon, dumating na po sa Luneta para sa malawakang rally na kasamahan niya ngayong araw na. Nandyan po siya para magilahok mga kababayan. Yan yung mga kaalyado niyang mga abogado. Nagpapahinga lamang ho siya at karating niya lang at kumain saglit. Sa security. Eto na po si Madam Tony Kaya lang, Rowena. kain muna ako dito at nahiya akong kumain doon. Actually, nakabook ako dito ng 24. I have a booking for 12 packs and 6 children. Nakapencil ko ako dito sa... Huwag mo na i-cancel. Dito kayo mag-Christmas. Christmas Eve. At try ko. Dexter! Alam mo kasi kailangan mag-pencil book ano. Dexter! Live ba tayo? Naka-live ka. So, pwede Ha? mag-cancel. Ayun na. Lakas ng subo ko. Pero sa Okada. Naghihintay kami Ay po, ng Attorney. meeting. Ayun na, 1,000. Christmas Eve, nag-book ako. At saka 5 o'clock ho ako magsasalita. Bawal po magmura. Ewan ko lang kung yung word na bangag, pwede ba? Pwede kaya? Small plates. Meron. But kumukuha. Okay, kami. Bangag kayo. Sit-sit, alibang-bang. Lakig na ng tiyan ng mga kawatan. Wow, nagutom ako ah. Parang nagtutulda sila, doon sila nag-uupo at nagluluto sila doon. Permit sila sa mayor's office. Parang silang extension ng Luneta Park. At dito mo makikita ang yung commitment ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yes. Kasi yung iba taga ibang province pa, outside Metro Manila, dito pa sila. Talagang 3 araw po sila dito. Ito pong mamayang hapon at gabi na mga talumpati ay hindi po mga miyembro ng Iglesia ni Cristo magsasalita.
Kagaya ko po. Sabi ng friend ko pala, Si Chavit Singson, si Manong Chavit, sa salita din. Kaya ito pong aming mga talumpati, mamaya ay wala pong Diretso ko na siya. koneksyon ang Iglesia ni Cristo sa aming mga sasabihin. At sa amin mismo, dahil kami ay kumbaga sa nakikiraan lang kami. Diretso ko na si Manang Sabit. May makikinig po sa amin. Opo. Kaya, kumbaga, ay lang po kami dito, bisita. Yan po mga kababayan, abangan po natin mamaya. Itong si Atty. Rowena Guanzon magsasalita po dyan sa entablado, dyan sa may Quirino Grandstand mga kababayan. Kasama niya rin po yung mga anti-BBM, mga pwersa ng anti-BBM para bumagsak ng BBM administration mga kababayan. Nasawang-sawa na tayo sa pagsisinungaling nila. Diba? So, mapapicture na kayo kay huwag naman silang gulo-gulo na warning us na manghuhuli sila ng mga sedition. Mga inciting to sedition. Alam niyo, yung mahirap po yung inciting to sedition. Kailangan mo yan, grupo. Yes. Mag-isa lang ako. Grupo ako ng 4. Apat dapat. Bawal lumagmura. Marami pong mga religious. Pwede naman daw sabihin nyo matitinding mga words like magnanakaw, kurakot. Tanong ko muna kung pwede yung word na bangag, batak, Ba? juts. Alam nyo, wala akong tiwala eh. Ang problema talaga ni BBM, wala na tayong tiwala sa kanya. Tama po. Yung mga taong bumoto sa kanya, wala nang tiwala sa kanya. Kahit drama-dramahin pa niya tayo na siyang nag-discover ng Ghost Project. Nagreklamo ka dyan dahil wala ka eh. Yung mga insertion, sinolo na nila, Romualdez at ni Saldico at ng mga congressman eh. Ikaw wala. Kaya nagpahabol ng 100 billion na insertion. Ano totoo? Sabi-sabihin nyo pa, ba't kailangan pa siya magpa-insertion eh? Kung nilagay niya na lang sa NEP yun. Tama. Kasi na-realize mo na late, ikaw pala wala. Lahat sila meron. At 25% ka. Limpyo ha. Malinis na. Sabihin, madumi na 25% talaga. Walang no questions asked. Bahala kayo dyan sa buhay nyo. Paano nyo gawin yung mga project na yan? Basta 25% kay BBM. Sa 100 billion. Ang lupit din nila, no, attorney? Mga kababayan, billion kung kumurakot, ano? Tsaka sila, hindi sila nagpapatalo. Kanya, basta lang ba unlimited na para may dineposito silang pera na kukunin na lang nila yung pera ng taong bayan. Napaka-unfair talaga tong gobyerno na to. Samantalang dati, nung kapanahunan nila Gloria, Joseph Estrada, yung mga presidente dati, pag nangurakot ka lang ng milyon, big issue na, big deal na, kulong ka na. Dito, wala. Billion na nga ang ninanakaw nila, mga kababayan. Wala pa rin nangyayari, di ba? Unfair talaga. Kapag nandyan pa rin yung mga sila ombudsman, tsaka si Solicitor General Padulyon, wala. Talagang hindi pa rin makakasuhan yan. Wala pa rin tayong tiwala, mga kababayan. Kaya itong rally na to, talaga para matakot sila, mabahala sila dahil nakikita ito ng buong mundo at napapahiya po yung administrasyon ni BBM na hindi niya na matiis tong kahiyan na to. Baka ito na yung mitsa ng kanyang pag-re-resign, mga kababayan. Dahil wala, bagsak na po talaga ang ekonomiya natin. Sobrang-sobra na. Wala na talaga, grabe. Inuubos na nila. Ano sinasabi ni Saldico na hinatid niya sa bahay nila? Inbongbong at sa Malacanang. Papunta na. Sabi na, ba't kayo maniniwala dun?
kay Saldico. Ba't di po kami maniniwala? Lahat to ng sequence of events points to the probability na tama yung sinasabi niya. Na pinaalis siya sa Pilipinas para tumahimik siya. Sabi, will be taken care of. English na yan ni Martin Luther. Maniwala ako dyan. What the president gets, the president wants, the president gets. Yun. Diba? Wow. Heavy. Heavy, English speaking pare. yan si Martin Luther. Diba? Kung sabihin pa ni Saldi na Tagalog, hindi. Ba't na Tagalog? Si Martin, hindi naman Tagalog yun. Speaking, spoken yun. Hindi yata marunong magwaray yun. Ito na, yung listahan ni, pinost ko na sa Bing Guanzon, Rowena Guanzon, Facebook, yung listahan ni Zaldico. Okay, guys? Tingnan nyo yung listahan ni Zaldico. At tingnan nyo yung mga over 100 million na mga funds kung sino ang kontraktor. Tapos kung wala, nandyan yung address. Tingnan nyo kung sa congressman nyo yun. Kasi ang daming malalaki doon na over 200 million para sa Cebu. Para sa 6th District ng Quezon City kay Congresswoman Copilar, Marvin Rillo, Roman Romulo. Yung nakakasakit talaga, saklap talaga. Nakakainis talaga yung mga party list. Tama. Yun namang sinulat ni Diskaya, di ba? Dinisclose ni Diskaya, yung mga party list representative na kumuha ng kickback. Bam Noel ng Anuaray, Edwin Garjola ng CWS party list sa Batangas, Agap party list, Uswag ni Jojo Ang, at syempre ako Bicol. Ako Bukol pala yung pangalan na. Ako Bukol. Ako, Bicol. May dapat i-cancel na yan ng Izaldico. motopropyo ng Comelec. Ako Bicol. Kasi inamin naman ni that they have violated the law. Hindi pwedeng palit-palitan lang ng representative. Yung buong ako Bicol dapat motopropyo i-cancel na ng Comelec. Diba? Tama. Yes, ma'am. Nahamon natin si Chair Garcia, who is an expert practitioner in election law. May ground yan sa cancellation. Yung violation of the laws and regulations of the Republic of the Philippines. Namin naman yan. Kumilek, cancelahin nyo na po ang registration ng ako Bicol. Teka, may meeting pa ako. Hanggang dito daw muna ang mamabing, ha? Susunod, mamabing Attorney Rowena Guanzon, hamunin mo ng debate itong si Attorney Yusek Claire Castro. Kasing ganda ng interview kagabi, yun na paano silang dalawa ni Malu Tequia, kung saan napikon at nagsisigaw itong si Attorney Claire Castro. Mas maganda, mainam kung kayong dalawa naman sa susunod, attorney versus attorney. Di ba, Ma'am Rowena? O ayan, mga kababayan, dumating na po itong si Attorney Rowena Guanzon dyan sa Luneta. Mga kababayan, naghahanda na para sa kanyang magme-message po siya, magtatalumpati. Mamaya, may speech siya dyan sa stage. At saka itong si Kiko Barzaga, mga kababayan. O hanggang dito na lang ho tayo muna, mga kababayan. Maraming salamat po. Ito ulit po ang News That Matters. Mag-iingat po kayo lagi. Huwag nyo munang kalimutan i-share, like, subscribe para updated po tayo sa makaganapan dito sa ating bansa. Ina-update natin yung galaw ng mga kabatans. Dapat mapalitan na po sila para magbago na ang ating gobyerno, bagong Pilipinas, para tumaas na uli yung tingin ng mga ibang tao sa atin. Hindi yung ngayon nakakahiya. Tingin nila sa atin para tayong ipis, mga kababayan. Mag-iingat po kayo lagi, mga kababayan. Ito po ang News That Matters, and God bless.